Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ngayon ay araw ng Sabado, ika-11 ng Abril taong kasalukuyan. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Resalie Umalay, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents ngayong Sabado mula sa iba't ibang panig ng bansa. Nagpatupad ng mas pinaigting na operasyon ng Philippine National Police sa ilalim ng Safer Cities Initiative matapos umabot sa mahigit 48,000 violators ang naitala sa Metro Manila sa loob namang ng 3 araw. Batay sa datos ng National Capital Region Police Office, nasa 23,376 ang nahuli mula Abril 7 hanggang 8, kasunod ng 24,881 mula Abril 6 hanggang 7. Karamihan sa mga paglabag ay may kinalaman sa pag-inom at paninigarilyo sa pampublikong lugar, pagsusuot ng hindi angkop na kasuotan, paglabag sa curfew ng mga menor de edad at sobrang ingay mula sa videoke. Sa kabuuan, libo-libong violators ang pinagmulta, binigyan din ng babala at may ilan ding sinampahan ng kaso. Ito ang bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Anim na individual ang inaresto ng pulisya dahil sa umano'y pagnanakaw ng langis sa loob ng isang hotel at resort sa barangay San Antonio 1, San Pablo City. Ayon sa PNP, hindi papayagan ang ganitong uri ng pandaraya sa langis at pangunahing prioridad ang proteksyon at kaligtasan ng buong komunidad. Ito ang bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Pinaigting ng Philippine National Police ang pagbabantay laban sa mga fixer na mananamantala sa pamamahagi ng government cash assistance. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., binigyan diin niya na walang pahinga ang PNP sa paghuli sa mga kriminal at ipapaalam sa kanila ang kakahinatnan ng kanilang iligal na gawain. Paalala rin ng Department of Social Welfare and Development, libre ang lahat ng ayuda at huwag maniwala sa mga scam na humihingi ng bayad o contact number. Hinimok din ni Police General Nartates ang publiko at mga benepisyaryo na i-report agad ang sinumang magtatangkang manakot o manlamang sa distribusyon ng ayuda. Ito ang bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Arestado ang isang most wanted person na nahaharap sa kasong murder sa isinagawang joint operation ng mga kapulisan sa Barangay Kabaruan, Cagayan City, Isabela nito lamang ika-9 ng Abril taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si alias Mau, 42 anyos, residente ng Barangay Tagaran, Cagayan City. Siya ay kabilang sa top 3 city most wanted person ng Bacolod MPS
at top 8 provincial most wanted person ng Lanao del Norte PPO at may kaugnayan umano sa Dawla Islamia. Matagumpay na naaresto ang sospek sa pinagsanib na pwersa ng mga operatiba ng Kawayan Component City Police Station, katuwang ang iba't ibang unit ng Isabela Police Provincial Office sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong murder na walang inirekomendang piyansa. Ayon naman kay Police Colonel Manuel B. Bringas, Provincial Director ng Isabela PPO, na ang pagkakaaresto sa sospek ay patunay ng patuloy na pagsisikap ng kapulisan laban sa mga most wanted persons at mananatili ang kapulisan ng Isabela na nakatuon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kawisan ng lalawigan ng Isabela. Ito po si Patrolwoman Maria Señora Jimenez Agbuya mula sa Isabela Police Provincial Office, nag-uulat para sa bagong PNP, para sa bagong Pilipinas na may serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Dalawa sa 4 na sospek sa sip-sip diesel modus ang naaresto ng Quezon City Police District matapos matunton ang sasakyang ginamit sa pagnanakaw ng krudo sa Fairview, Quezon City. Ayon kay QCPD District Director, Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, natukoy ang mga sospek sa pamamagitan ng plaka ng sasakyan na nakita sa Omega Avenue at CCTV footage sa Corbett Street noong ika-31 ng Marso taong kasalukuyan. Inamin ng dalawang sospek na kapwa 26 anyos na sangkot sila sa pagnanakaw ng diesel at ibinenta ang humigit kumulang 70 litro ng krudo sa barangay Payatas sa mas mababang halaga upang maibawi ang kanilang pagkatalo sa online gambling. Lumabas din sa investigasyon ng isa sa mga sospek ay may nauna ng kasong theft sa Cavite na may kaugnayan din sa parehong modus. Patuloy na mga nagsasagawa ng operasyon ng pulisya upang mahuli pa ang mga kasabwat sa insidente. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Nakibahagi ang Northern Police District sa isinagawang inspeksyon ng National Capital Region Police Office sa ilang istasyon ng LRT sa nasasakupan ng NPD upang tiyakin ang kaligtasan ng mga commuters at ang presensya ng kapulisan. Pinangunahan ni Police Brigadier General Christopher R. De La Cruz, District Director ng Northern Police District, ang pakikisa sa inspeksyon na isinagawa sa pamumuno ni Police Major General Anthony A. Aberin, Regional Director ng National Capital Region Police Office. Sa isinagawang inspeksyon, personal na sinuri ang deployment ng mga kapulisan sa istasyon, gayon din ang kanilang kahandaan, pagiging alerto at visibility upang masiguro ang agarang pagtugon sa anumang insidente. Inobserbahan din ang daloy ng mga pasahero, mga umiiral na security measures at ang pangkalahatang kalagayan ng mga commuter sa loob ng istasyon. Bahagi ito ng patuloy na hakbang ng NCRPO at NPD upang mapanatili ang kaayusan, kapayapaan at kaligtasan sa mga pampublikong transportasyon, alinsunod sa adhikain ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa Northern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Blaiselet Esperanza, alagad ng Nakibahagi ang Abra Police Provincial Office sa sinagawang Lakad Kalayaan 2026 noong ika-9 ng Abril taong kasalukuyan sa Casamata Hill Zone 5, Bangged, Abra. Bilang bahagi ng paggunita sa ika-84 na araw ng kagitingan na may temang ang bawat hakbang pasulong ay pagpupugay sa mga hindi kailanman umurong.
Sinimula ng aktibidad sa pamamagitan ng Freedom March. Bilang tampok ng programa, isinagawa ang wreath-laying ceremony sa Shrine of Abreño Fallen Soldiers and Veterans na pinangunahan ni Honorable Mayor Perfecto Cardenas. Sinundan ito ng 21-gun salute na isinagawa ng 142nd Community Defense Center, 14th Regional Community Defense Group, Reserve Command Philippine Army. Bilang paggunita sa kabayanihan at sakripisyo ng mga bayani noong ikalawang digmaan pandaigdig. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng Philippine Army, katuwa ang local government ng Bangged sa pangangasiwa ni Honorable Mayor Perfecto B. Cardenas, Local Chief Executive of the Municipality of Bangged, kasama ang Abra PNP na pinasimulan ni Police Lieutenant Colonel Jetro O. Muog, Deputy Provincial Director for Administration, sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Colonel Charles L. Dumalig, Provincial Director, na inorganisa ng 142nd Community Defense Center sa pamumuno ni Major Jesse B. Adon, OS Philippine Army Director, Lieutenant Colonel Ferdinand A. Baluyot, Commanding Officer ng 50 IB 5ID Philippine Army, Lieutenant Colonel June P. Aguyos, Commanding Officer ng 142nd RRIBN at ang World War II veterans. Sa mensahe ni Police Colonel Charles L. Dumalig, Provincial Director, na ipinaabot ni Police Lieutenant Colonel Muog, kanyang binigyan diin na ang kagitingan ay hindi lamang ginugunita sa kasaysayan kundi patuloy na ipapakita sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod, integridad at dedikasyon sa tungkulin. Katangan, sakripisyo at pagkamakabayan na ipinamalas ng mga veterano at mga bayani ay nanitili bilang isang pangmatagalang pamana para sa mga susunod na henerasyon. At binigyan din nito ang kahalagahan ng pag-alala sa mga kwento ng mga nagtanggol sa bansa upang ang mga katangiang pagmamahal sa bayan, katatagan at serbisyo ay patuloy na magbibigay inspirasyon sa mga Pilipino ngayon at sa mga susunod na taon. Dagdag pa niya na nanatiling matatag ang pangako ng Abra PPO na itaguyod ang mga pagpapahalagang ipinaglaban ng mga bayani, kalayaan, katarungan, kapayapaan at dignidad ng bawat Pilipino ngayon at sa mga susunod pa na taon. Mula dito sa Casamata Hill, Zone 5, Bangged, Abra, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Maria Ella Garcia, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Isang batang nawalay sa kanyang pamilya habang nasa lalampasigan ng barangay Kapipisa, Tansa, Cavite. Ang agaran ay nagbigay ng tulong matapos ito dalhin ang isang concerned citizen sa ating himpilan. Sa mabilis at maagap na pagtugon ng ating mga tauhan ng istasyon, tiniyak ang kaligtasan ng bata at agad na isagawa ang hakbang upang matuntun ang kanyang pamilya. Sa tulong ng koordinasyon at dedikasyon ng mga personel, patagumpayan na ibalik ang bata sa kanyang ina na ligtas. Ang aksidenteng ito ay patunay na kahalagaan at malasakit ng ating mamamayan at kahandaan ng kapulisan sa pagbibigay ng agarang serbisyo para sa kaligtasan ng bawat isa. Mahigpit na paalaala sa lahat ng mga magulang na tagapag-alaga, bantayan ng mabuti ang kanilang mga anak, lalo na sa mataong lugar tulad ng dalampasigan. Ano gusto mo paglaki? Wow. Samantala, patuloy ang police visibility sa gabi sa Naik, Cavite. Bilang bahagi ng pinaigting na seguridad at nagpapanatili ng kaayusan ng komunidad, nagsagawa ng night patrol operation ang tauhan ng Southern Cavite Maritime Law Enforcement Team sa may barangay Labak, Naik, Cavite. Kasatuwang ang ating Barangay Peacekeeping Action Team o BPATS at ang Barangay Service Point Officers o BSPO sa Barangay Labak, Naik, Cavite. Sir, bawal na po tayo mag-video, okay? Mula dito sa Regional Maritime Unit 4A, Cavite Maritime Police Station, ako po ang inyong PNN News Correspondent, Chief Master Sergeant Dan Dimasog, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays.
At i-follow kami sa Twitter account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatsyag at laging alam ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Jose Melencio C. Nartatis Jr., at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Resalie Umalay, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.